SMC teams kaya pala nasa ibaba sa standings dahil may iniiwasan sa playoffs. Ayon sa SMC managers, wag daw magpanik dahil ito ay organic. Alam daw kasi nilang kalibre ng tatlong teams na to at mukhang panahon na raw para ipakita ang totoong alas ng mga to. Converge Fiberxers, hinahanapan na agad si Mikey Williams ng butas para mapunta ito sa kanila. Kahit hindi pa man naglalaro si Mikey sa SGA, gumagawa na pala ng aksyon ng mga to at ganun po sila kadesperado. Ang tanong na lang ay paano nila makukuha ang assurance ng TNT? Kung titingnan mong mabuti ang latest standings ngayon, nangunguna na sa rankings ang Converge habang pangalawa ang Northport, tapos pangatlo Hong Kong Eastern, habang may tatlong caliber teams ang magkakatabi naman sa bandang ilalim. Depende sa magiging resulta ng mga remaining games nila. Ipagpalagay na lang natin ang SMB at Magnolia pumasok sa wildcard mode kasi ngayong Magnolia nasa ika-9th spot habang ang San Miguel nasa ika-8. So dahil nagtabi silang dalawa, ibig sabihin may isang SMC team talaga ang malalaglag. Sabihin na lang natin na Magnolia yan kasi wala ka nang makikitang ibang team na pwedeng malaglag. Parang Magnolia talaga ang pinakadulo niyan. SMB at Ginebra na lang ang pag-asa ng SMC. Ngayon, itong dalawang to may 80% chance na makapasok sa semis. Bakit? Si number 1 at number 2 lang naman ang makakalaban nila. At kaya pala nasabi ng manager na yon na huwag magpanik kasi kapag playoff mode na, alam na nila yan, biglang nag-iibang laro nila at tumataas ang antas ng kompetisyon. Ibang-iba din ang kalibre nila kasi silang lahat umaandar na para pang sila yung mas uhaw. At dyan lumalamang ang mga caliber teams kasi meron silang instinct na hindi nararanasan ng mga independent teams sa PBA. Maliban siguro sa rain or shine nung nagawa nilang talunin ng Magnolia sa quarterfinals. Halimbawa, Converge laban sa San Miguel, Ginebra laban sa Northport. Predictable na ba? Tapos ang mangyayari, San Miguel versus Eastern, tapos Ginebra versus TNT. Naku naman, yung Eastern lang na iba. Pero prediction pa lang naman yan. Alam nyo, kung kayo ay matagal ng fan sa PBA, masasabi mo talaga na pag-iiwas ay isang taktika upang makaabot sa finals. Kailangan nilang iwasan ng mga teams na malalakas. At sa tingin nila kung sino yung mahina, sila yung punteriya sa eliminations. Kaya madalas talaga na nagpapang-abot sa playoffs ang mga malalakas. At hindi na bago yan. Alam ko din na alam nyo na taktika din nila yung nagpapatalo para ibalanse ang posisyon nila sa standings, 'di ba? Kunwari nang hina. Pero yun pala umaarte lang. Kapag nasobrahan, posible pang malaglag yung tatlo sa semis. Kaya nasabi ng SMC team manager na huwag kayong magpanik. Mikey Williams, dinudot-dot na ng Converge at takot po sila maagawan ngayon ng ilang malalaking teams gaya ng SMB. Alam nyo ba na hindi pa nga naglalaro si Mikey Williams sa kanila? Gumagawa na agad to ng mga ninja moves para mapunta to sa kanila. Sabi ni Mikey, gusto daw niya maglaro sa PBA dahil ito ang binubuong career niya simulat sa pool. Sana daw makabalik siya. Ang kahilingan niya ay matutupad dahil hindi na po problemahin ng Converge ang kanyang talent fee. Kita nyo naman ang nagagawa ng pera. Number 1 niya sa standings. Kapag handa na raw ang lahat, mag-o-offer daw ng mga big man ang Converge para sa TNT dahil alam naman ng Converge na itong kailangan nila. Ayaw nila kay Stockton. Nako, baka ibibigay na nila yan. Pero ang unang proposal talaga si Gio Ambohot plus Justin Arana. Fair ba? Sa palagay ko makukulangan pa ang TNT dyan. Siguro ko ibibigay nila si Stockton tapos Justin Arana, yan mukhang okay na. Habang Converge naman may iisahan. Alam naman natin na si Mikey, hindi yan pang long term kasi kapag ni long term mo yan, pepresyohan ka rin yan ng dagdag incentives every year. Yan ang dahilan kaya hindi na kinaya ng TNT ang talent niya. Kahit kaya naman nilang bayaran dahil ayaw nilang lumaki ang ulo nito. Nagkampyo naman daw sila nang wala si Mikey. So kapag ang Converge, as long as kaya nilang bayaran si Mikey, magsistay talaga yan. Pero kapag hindi na, edi ibababa habang si Stockton at Arana nasa TNT pa. So sino ngayon ang lugi? Pera-pera na lang ang magmamatter sa kanila at mismo ang Converge alam na nila yan na pera ang makakapagpabuhay sa Converge at pera din ang basihan para magkaroon sila ng laban sa mga big teams ngayon. Congrats nga pala sa bagong team ni Mikey Williams.